Thank you very much, Andrew. I can personally attest to World Vision's inspiring work. You know, a lot of stories that we publish on Rappler's Move PH come from World Vision. And I invite you to read some of the stories. They printed it out for you. You can take it home. And if you have any questions for World Vision, we'll ask it later. Our next speaker is from an organization that not many may know of. It's not as popular, so to say, you know? But I think the work that they did in Tacloban is really phenomenal in terms of making sure that people are protected, even if they have nothing left. No. So I'd like to introduce our next speaker, who has had more than 2 decades of experience working in international agencies and civil society, where she focuses on gender mainstreaming and human rights. She's now the National Gender Focal Person and National Protection Program Coordinator for the International Organization for Migration. Please welcome Ms. Beng Santa Clara. Magandang tanghali na po. Gising pa po tayo? Salamat po. Makinig po kayo. Sandali lang to. Alam ko po mahirap pag magugutom. Kaya mabilisan po tayo. Pero sigurado, kompleto ang usapan natin. At bago magdire-diretso, pasalamat muna sa Rappler para sa partnership na ito at pagkakataon na may bahagi namin sa inyo. Ang aming ginawa, hindi dahil lang kami ay IOM, kung hindi dahil kasama kayo. Nagsimula ang operation para sa Yolanda Response dito sa Tacloban, sumunod Giwan, Ormoc, Rojas, Cebu. Yun po ang aming presence para sa Yolanda Response. Aming campaign, #KeepThemSafe. Ibig pong sabihin, gusto namin lahat ligtas. Ligtas sa pang-aabuso, ligtas sa karahasan, ligtas din sa mga susunod pang mga dilubyo o disaster. Okay. So para po sa hindi nakakilala sa IOM, ang IOM po, kasing bata ninyo, nagsimula dito, panahon pa ng martial law, 1975, nandito na siya, batay sa imbitasyon ng gobyerno para tumulong sa Vietnamese refugees. Paano niyo po kikilalanin ang IOM? Ang IOM, Intergovernmental Organization, ibig pong sabihin, para siyang UN, United Nations, pero we operate more like an NGO. Anong kinaiba namin sa ibang UN agency? May field presence, may direct service provision, at kasama kayong nagtatrabaho. Aming priority, work with the government to make them accountable, make them lead the response and provide the necessary services para sa kanyang constituents. So yun po ang aming trabaho, tulungan ng gobyerno, kasama ang civil society, kasama doon ang private sector, ang media, lalong-lalo na dapat nagsisimula sa mga IDPs, sa beneficiaries. Ang punto ng kahit na anong pagtulong. So ang IOM po, hindi lang sa Pilipinas, iba-iba ang kanyang ginagawa. Isipin nyo anong pakialam namin sa IDPs. Forced migration po kasi ang resulta ng mayroong natural disaster. At globally, kami po ay lead para sa camp coordination, camp management. Ibig pong sabihin, suporta sa mga evacuees, sa mga IDPs, lalo na pagdating sa natural disasters. Yun po ang aming gawain. Isang punto ng migration siya, isang forma, forced migration. Ang iba po naming gawain, kaya ngayon lang din ako lumipad dito, dahil ako'y nanggaling naman sa usapin tungkol sa mga Bangsamoro. So isa po yan namin ginagawa sa Mindanao, peace building. At yung isa ko pang hat, counter-trafficking. Isang malaking programa ng IOM yan sa lahat ng kanyang mission, dahil ang kalaban po dito, hindi isang individual, kundi sindikato. So yun po ang kaibahan sa forma ng mga karahasan. So aming headquarters ay nasa Geneva, Switzerland, pero nasa Maynila ang tinatawag na back office. Andyan ang kanyang administration, ang IT, magmula pa ng 2003. So lagpas ng 200 katao ang nasa Makati. Pag tinanong niyo ko kung kilala ko kung sino man, hindi. Ang kilala ko lang ay ang aking ka-floor, yung nasa 24th floor. Hindi ko po kilala yung nasa ibang mga floor, sa dami po namin. Pag ganitong may pagsasama-sama, makikita ko yung mga kaopisina ko mula Giwan, mula Ormoc, at mga taga-Tacloban.
Paano po tumutulong ang IOM? Ito po ang gusto kong ipakita. Sa nagsisimula. Lagi magsisimula sa sino ang biktima. So, naging biktima ng disaster ng Yolanda, naging biktima ng human trafficking, pero pagkatapos niya maging biktima, kinikilala din namin na survivor. Ibig sabihin, nalalagpasan, naaalpasan, andito tayo lahat, survivor ng Yolanda. Kasama dyan, dahil sa pagkilala ng iba-ibang expertise, may referral. So ang referral pwedeng sa NGO, pwedeng sa gobyerno, o kaya pinagsamang pagkilos para matugunan ang pangangailangan ng mga tao, pwedeng sa shelter, pwede ring legal assistance, at pwede rin namang health, o yung kanina nakakatuwa, si The Barber from Giwan. Psychosocial support yung kanyang ginagawa. Isa yun sa pinakakailangan sa kahit na anong klaseng response na hindi natin lagi nabibigyang pansin. At sa panghuli, pagtapos ng emergency, ano ang desisyon ng isang IDP? Gusto niya bang manatili kung nasan siya ngayon o gusto niyang lumipat na kung saan mas magiging ligtas kung meron man siyang malilipatan? So ang ating pagtulong, kailangan kilalanin pa rin ano ang desisyon ng isang individual o pamilya. Hindi lang yung gusto natin para matapos na yung programa o makauwi na tayo lahat, okay na. Marami po sa inyo narinig to nung simula ng Yolanda Response, Level 3. First time na nagkaroon ng Level 3 response in the Philippines. At mas madalas, ang Level 3 ginagamit sa panahon na may political crisis. Gaya ng South Sudan, Level 3 crisis yon. Central African Republic, crisis din yun na Level 3. Pero political and armed conflict ang pinagmulan. Sa atin, ang pinagmulan, bagyo. Matinding bagyo, 6 times naglandfall, namasyal. Sabi nga niya, it's more fun in the Philippines, namasyal siya. Kaya ang daming naapektuhan, di ba? 4 na milyong pamilya, 1 milyon hanggang ngayon, apektado dahil nasira ang mga bahay o wala ng mga bahay. Ang gusto namin emphasize, protection. Ang mandate kasi ng humanitarian worker, 2 bagay. Life-saving assistance, pangalawa, ang protection. Equal sila. Hindi sila pwedeng kalimutan. Anong bago sa aming ginawa? Dinagdagan namin ng protection, may dedicated team na tinatawag ng mga protection assistance at ang focus, 3 bagay. Awareness raising para sa prevention. Pangalawa, yung tungkol sa protection support. Dahil alam natin ang epekto ng bagyo, maraming nasira mga opisina, mga ahensya, naapektuhan din ng mamamayan. Marami na hindi na kagad nakabalik para magbigay ng tulong din. At pangatlo, capacity building. Ang capacity building, kasama namin dito ang Eastern Visayas State University para sa community education. Sila, pati yung mga youth leaders, mga IDPs na mga kabataan, sila na ang nagbibigay ng pag-aaral sa komunidad. So gusto ko lang pakita ang ilan sa mga imahe. Yung numero dyan, maliit, kumpara doon sa milyones na naapektuhan. Pero gusto ko lang emphasize, meron tayong pinagsisimulan. Kahit papano dito sa Tacloban nagsimula, itong aming response at dinala sa iba-ibang lugar. At ngayon, i-adapt na siya na formal sa lahat ng programa ng IOM pag may response, automatic na may protection. Napanood nyo na yan kanina. Panghuli lang, gusto kong emphasize, anong key lesson? Invest. Invest on protection mainstreaming. As part of preparedness and ang sa amin given automatic makipagtrabaho sa gobyerno, kaya hindi ko na dyan sinama, pero naalala ko yung iba kasi hindi automatic nakikipagtrabaho sa gobyerno. Kailangan nating gawin yon para mas effective ang accountability. Pag walang engagement, kapos ang accountability. So we have to engage. We don't have to love them. We just have to respect them because they are the social institutions. At wag natin kalimutan ng mga scientists. Meron po kaming exhibit, yung mapa ng Project NOAA. Sila ang tumulong sa amin paano i-assess ang mga evacuation centers at paano ngayon gagawin saan dapat ilagay ang mga tamang evacuation center para hindi na maulit na mamamatay ang mga tao doon sa evacuation center. So panghuli po, ito po mula sa Bank House,
ang ating mga kapatid sa LGBT community, ang hiling nila, acceptance, keep them safe. Salamat po. Mas maraming impormasyon sa aming website sa Philippine Response.